tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay sa Pilipinas at sa buong mundo. Mainit na usapin ngayon sa pandaigdigang politika ang muling pagbabalik ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagkaroon ng malaking hidwaan ng dalawang bansa kung pumayag nga ba ang Tehran sa inspeksyon ng United Nations sa kanilang mga pasilidad ng nuklear. Ang isyong ito ay nagbabantang sumira sa kasalukuyang negosasyon para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Direktang nagbabala si US President Donald Trump sa mga mamamahayag na agad niyang puputulin ang anumang pakikipag-usap sa Tehran kung hindi papayag ang Iran sa mga hinihinging inspeksyon. Gayunpaman, binanggit din ng Pangulo ng Amerika na wala namang nagmamadali para sa pagsisimula ng mga inspeksyong ito. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng matigas na posisyon ng Washington habang sinusubukan pa ring bigyan ng pagkakataon ng diplomasya. Sa panig naman ng Iran, mariing pinasinungalingan ni Ismail Baghaei, ang tagapagsalita ng Ministrong Panlabas ng bansa, ang mga naunang pahayag ni US Vice President J.D. Vance. Ayon kay Baghaei, walang anumang nakatakdang iskedul para sa mga inspektor ng United Nations na suriin ang mga pasilidad ng nuklear na binomba ng Estados Unidos noong nakaraang taon. Ipinapakita nito ang malalim na lamat sa kasalukuyang takbo ng kasunduan. Naganap ang matinding diskursong ito habang ang Pangulo ng Iran ay nakikipagpulong sa mga tagapamagitan mula sa Pakistan. Kasabay nito, ang mga teknikal na koponan mula naman sa panig ng Estados Unidos at Iran ay patuloy na nagsasagawa ng mga sensitibong pag-uusap sa bansang Switzerland. Ang magkahiwalay na diplomatikong hakbang na ito ay naglalayong maghanap ng permanenteng solusyon upang tuluyang wakasan ang digmaang ito. Bukod sa isyong nuklear, may isa pang mahalagang plano ang umusbong upang masolusyonan ang krisis sa Strait of Hormuz. Isang ahensya ng United Nations ang nag-anunsyo ng hakbang upang mailikas ang mga stranded na barko at ang libu-libong tripulante nito. Ang Strait of Hormuz ay isang napakahalagang daanan para sa pandaigdigang supply ng enerhiya na hinarangan ng Iran matapos sumiklab ang digmaan noong nakaraang buwan ng Pebrero. Ayon kay Arsenio Dominguez, ang Secretary General ng International Maritime Organization, ang plano para sa paglikas ng higit 11,000 tripulante ay ginagawa sa pakikipagtulungan ng Iran, Oman, Estados Unidos at iba pang bansa sa rehiyon. Tiniyak ng organisasyon na nakuha na nila ang mga kinakailangang garantiya sa kaligtasan upang matiyak ang ligtas na paglalayag ng mga barko sa gitna ng matinding tensyon sa dagat. Malugod namang tinanggap ng industriya ng pagpapadala ang balitang ito. Ayon kay Marcus Baker, isang ehekutibo ng shipping insurance mula sa London, ito ay napakagandang balita para sa lahat ng partidong apektado ng krisis. Upang maiwasan ang anumang aksidente o banggaan sa dagat, ipinaliwanag ng ahensya na dahan-dahan at may maayos na sistema ang gagawing pagpapadaan sa mga stranded na barko sa naturang kipot sa mga susunod na araw. Matatanda ang hinarangan ng Iran ang Strait of Hormuz matapos ilunsad ng Estados Unidos at Israel ang opensiba laban sa kanila noong ika-28 ng Pebrero. Ang kipot na ito ang itinuturing na pinaka-critical na choke point para sa supply ng langis sa buong mundo. Ang pagsasara nito ay nagdulot ng malaking takot sa pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pandaigdigang merkado, kabilang na ang direktang epekto nito dito sa Pilipinas. Gayunpaman, ang marupok na tigil putukan ay patuloy na sinusubok ng mga bagong kaganapan. Ipinahayag ng Iran na muli nilang isasara ang kipot dahil sa muling pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Ang muling pag-usbong ng karahasan sa Lebanon noong Martes ay naglalayong maglagay sa buong diplomatikong proseso sa isang napakadelikadong sitwasyon na maaaring sumira sa usapang pangkapayapaan. Upang matiyak ang seguridad at panatilihing bukas ang daanan, patuloy na nagmamasid ang militar ng Estados Unidos. Kinumpirma ng US Central Command na 2 aircraft carrier ng Amerika ang patuloy na nagpapatrolya sa karagatan ng gitnang silangan. Ayon sa Washington, pinag-uusapan na sa mga negosasyon ang mga partikular na mekanismo upang masiguro na hindi na muling mapipigilan ang malayang paglalayag sa kipot sa hinaharap. Sa gitna ng kaguluhan, isinagawa ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang kanyang kauna-unahang opisyal na pagbisita sa Islamabad, Pakistan mula nang magsimula ang digmaan. Nakipagpulong siya kay Pakistani President Asif Ali Zardari upang talakayin ang kapayapaan sa rehiyon at kooperasyong pang-ekonomiya. Ang pagbisitang ito ay nakikita ng mga eksperto bilang hakbang ng Iran upang maghanap ng mga kaalyado sa gitna ng krisis.
Sa isang press conference, mariing ipinahayag ni Pezeshkian na hindi kailanman ikokompromiso o pag-uusapan ng Iran ang kanilang kakayahan sa mga misail. Binigyang diin niya na kung hindi dahil sa kanilang mga depensang misail, ang kanilang bansa ay matagal nang ninakawan at winasak ng kanilang mga kaaway. Idinagdag din niya na walang binanggit na anuman tungkol sa kanilang missile program sa kasunduan sa panig ng Amerika. Samantala, nagpahayag naman ng pakikiramay ang Prime Minister ng Pakistan na si Shehbaz Sharif. Sinabi niya na personal siyang dadalo sa burol ng yumaong Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa Tehran. Matatanda ang napatay si Khamenei sa mga unang serye ng airstrikes na isinagawa ng Estados Unidos at Israel sa simula ng digmaan, isang pangyayaring lubos na nagpagalit at nagpabago sa takbo ng liderato sa Iran. Sa pagsisimula ng 60 araw na palugit upang maabot ang permanenteng kasunduan, nagkasundo ang Estados Unidos at Iran na magtatag ng isang tinatawag na deconfliction cell. Ang cell na ito ay partikular na nakatutok sa pagresolba sa mga sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Layunin nitong maiwasan ang malawakang giyera habang ang dalawang bansa ay patuloy na nag-uusap para sa pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa ulat ng state-run IRNA News Agency, ang mga negosasyon sa Switzerland ay nagbunga ng paglikha ng 4 na pangunahing grupo ng talakayan. Ang mga grupong ito ay tututok sa pag-alis ng mga parusa o sanctions, mga isyong nuklear, muling rekonstruksyon at pagsubaybay sa kasunduan. Kasama rin sa tinalakay ang paglikha ng ligtas na daan para sa mga komersyal na barko na dumadaan sa Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Ngunit ang kapayapaan ay tila mailap pa rin matapos mapatay ng mga sundalong Israeli ang 2 tao sa Timog Lebanon. Nangyari ang insidente 2 araw matapos maipatupad ang tigil putukan na pinangasiwaan noong Sabado. Ang anumang muling pagsiklab ng matinding labanan ay direktang nagbabanta sa malawak na diplomatikong pag-uusap dahil hiling ng Iran ang buong tigil putukan sa Lebanon sa bahagi ng komprehensibong kasunduan. Depensa NH Militar, NH Israel, binaril nila ang 4 na miyembro ng Hezbollah na nakasakay sa bulldozer at motorsiklo dahil pumasok umano ang mga ito sa isang restricted security zone at hindi huminto sa kabila ng mga babalang putok. Subalit ayon sa National News Agency ng Lebanon, ang 2 nasawi ay mga sibilyan lamang na kasalukuyang naglilinis ng kalsada gamit ang bulldozer nang sila ay paulanan ng bala ng mga sundalo. Lalo pang nagdulot ng pagdududa sa tigil putukan ang pahayag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Sinabi niya na ang kanyang militar ay mayroon pa ring buong kalayaan na kumilos sa Lebanon upang pigilan ang anumang banta sa kanilang bansa. Nanindigan si Netanyahu na mananatili ang kanyang mga tropa sa Timog Lebanon hanggat hindi ganap na nawawala ang lahat ng banta ng pag-atake mula sa armadong grupong Hezbollah. Sa kabila ng tensyon, libu-libong mga displaced na residente ang nagsimula ng bumalik sa kanilang mga tahanan sa Timog Lebanon. Marami sa kanila ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa mga negosasyong pinangungunahan ng kanilang sariling pamahalaan. Mas nais pa ng ilang mamamayan na ang Iran ang direktang makipagnegosasyon para sa kanilang kapakanan, habang ipinagdiriwang ang kanilang pagbabalik bilang isang malaking tagumpay. Sa kasalukuyan, patuloy ang panibagong round ng pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon sa Washington na tumatalakay sa mga isyong politikal at seguridad. Napakahalaga ng susunod na mga araw para sa kapayapaan ng buong gitnang silangan. Kami ay patuloy na magbabantay sa mga susunod na kaganapan upang maghatid ng pinakasariwang balita